Kaya malalaman mo yung nakakaalam ng pag-iisip ng Diyos, tinuturuan ng Diyos, matatangi kasi yun eh. Magiging iba yun sa iba. Magkakaroon siya ng quality na wala sa iba. Kaya natatangi siya. Tama? Tama po. At kaya siya natatangi, meron siyang tinanggap sa Diyos. Tama? Tama po. Paano mo malalaman yung taong tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang tinanggap? Basahin natin ang Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Tanungin kita, Tislul. Paano kung magkaloob ang Ama? Sakdal na kaloob po? Oo, perfect ang gift ng Ama. Pag ang isang tao tinuturuan ng Diyos at nalalaman ng tao na yun ang ideya ng kaisipan ng Diyos, magkakamit yun ng perfect gift. Perfecto ang karunungan o ang ibibigay doon. Perfect. Kasi ang Diyos ko magbigay perfect eh. Sabi niya, every perfect gift, every good gift, and every perfect gift is from above, that cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Ibig sabihin, yung natatangi na nakakaalam ng kalooban ng Diyos, meron siyang gift na perfect gift from the Father. Ano yung perfect gift na from the Father? Basahin natin ang 3:17 ng Santiago. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Kaya ang karunungan na ibibigay ng Diyos sa isang taong gagawin niyang natangi, yung tuturuan niyang tao na tinuturuan niyang nakakaalam ng kanyang kaisipan, yun ay taong bibigyan niya ng karunungan na ang karunungang buhat sa kanya ay perfect gift na karunungan. Unang-una, malinis. Ayun. Alam mo, ang tao na mayroong galing na karunungan galing sa Diyos, malinis yun, walang iniisip na masama sa kapwa yun. Tama po. Hindi kagaya nito mga rebelde nito, masama ang kalooban sa kapwa. Kaya tayo nagsasalita ng ganito, hindi tayo nakikipagpayabangan, mga kapatid. Sinasabi natin yung konteksto ng Biblia, yung content ng Biblia, na kung ikaw ay taong tinuturuan ng Diyos sapagkat nalalaman mo ang ideya ng kaisipan ng Diyos. Sabi kasi ni Pablo, sino nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya sila ang tinuturuan ni Kristo, yung pangangasiwa ng Iglesia. Paano ka makakaalam na tinuturuan nga? Kaya mo alam na tinuturuan, may kaloob. At anong kaloob? Kaloob na karunungan. Na ang karunungang kaloob, malinis, tapos mapayapa, tapos banayad, tapos madaling panaingan, tapos puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Ang isang taong pinagkalooban ng Diyos ng karunungan na nakakakilala ng kanyang kaisipan, yung kaisipan ng Diyos, meron siyang ideya kung ano ba ang takbo ng kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na kaloob ng Diyos sa kanya, may karunungan yon na outstanding, kakaiba sa iba. Kaya ang tatanungin mo na lang, Sis Luz, ano ba ang karunungang nakikapatid na Suryano? Ano po ba?
O edi basahin natin yung Lucas 21:13. Kung anong klaseng karunungan ang ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga ngaral na outstanding o natatangi kaysa iba. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Natutulan ba si Luz? Hindi po. Alam mo, kapatid na Luz, yung nasa iglesia na sabi ni Cristo, ni San Pablo, nasa amin ang pag-iisip ni Cristo. Paano mo mapapatunayang nasa iyo ang pag-iisip ni Cristo? Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, ng kaloob, na ang kaloob sakdal na kaloob, perfect gift. Ano yung perfect gift? Yun yung karunungan na mula sa Diyos. Na anong klaseng karunungan? Hindi masasalangsang o matututulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Alam niyo mga kapatid, hindi naman ito dinadaldalang eh. Alam niyo kung paano pinapatunayan ito ng Diyos? Kahit saan ako makarating sa London may humamo ng diskusyon sa akin eh. Sabi ko, sige, ganyan mismo. Wala na akong maraming paligoy-ligoy ngayon. Umpisa tayo. Nag-umpisa kami. Pagkatapos ng 2 oras na mahigit na kada daldalan, tanong ko dun sa kakadiskusyon ko, alam niyo mga kapatid, hindi ko lang maipalabas sa TV eh. Kasi hindi matatanggap nitong mga kakarelihiyon niya, baka kayo po dyan bombahin. Kaya hindi ko maipalabas sa publiko eh. Pero yung kadiskusyon ko, nung tanongin namin, sabi niya, are you satisfied? Sabi ng mga kapatid. Wala na siyang maitanong eh. Ang sagot, surprisingly yes, sabi niya. Kasi lahat daw ng nakausap niya, hindi nakasagot sa mga tanong niya. Sabi ko sa loob-loob ko, ibahin mo itong tinakausap mo ngayon dahil hindi basta kausap ito. Ang kausap mo rito ang Panginoon ko dahil sabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng bibigat karunungan hindi matututulan o masasalangsang man ng lahat ninyong kalit. O tinya, pagdating ko rito sa lugar namin dito, may nakipagdiskusyon. Nako nung basahin ko yung isang talata, yung 2 pinag-isa, ang 2 raw na pinag-isa ay si Kristo ang Diyos at ang tao. Sabi ko, parang may naturuan ito ni Manalo sa loob-loob ko. Kasi si Manalo may sabi nun yung daw taong bago, 2 pinag-isa, Diyos daw at tao yun. Lalabas yung Diyos, pinag-isa sa kayong tao, naging tao pati Diyos. Sabi ko, mali yan. Ang tinutukoy dyan na 2 pinag-isa, yung Hintil at saka yung Israel. Tapos naging taong bago. Nung marinig ng pastor yun, ng Assembleya de Dios, naiba kulay niya ng mukha. Babagdang muli, yun. Awa ng Diyos, madoktrinahan at mabutisyon. Kapatid na natin yung unang-unang pastor na lumaban sa akin ng diskusyon dito. Ito pa isang balita mga kapatid. Yung pangalawang pastor na lumaban ng diskusyon sa akin, ngayon ay dinudoktrinahan na. Salamat sa Diyos. Loobin sana ng Diyos makakilala yung tao na yun. Ano kapatid na Diyos? Opo, sana nga po. Kaya masasabi natin, yung karunungang ibinigay ng Diyos sa akin, kahit saan mo dalhin, mapa-Europa, mapa-Amerika, baka naman sabihin ng mga manalista sa Pilipinas lang hindi matutulan yon. Kahit magpatong-patong kayong lahat magagabutan niya rito ngayon, pinapasama kami sa internet at pinapabantayan kami sa pulis dito dahil kami raw mga drug trafficker. Yun yung ginagawa para ako isirain. Abay, sinutyo kami. Marami ikang pera yung mga yan.
Kaya nakapag-abroad dahil yan ay nagda-drugs, nagta-traffic, nagtitinda raw kami ng drugs. Ngayon, ang sabi ng mga pastor dito, dahil siguro na nagkaroon sila ng ideya na hindi basta pwedeng makikipag-diskusyon sila. Ang sabi, hindi ka kami lumalaban sa ganyan. Sabi, walang kwenta, criminal yan ganito yan kaya hindi kami lumalaban dyan. Yun ang escape nila sa mga miyembro. Unti-unti naliliwanagan yung mga tao rito kapatid na Luz Kaya unti-unti na rin gumagalaw ang kaaway dito, ang impluensya. Pero ako naman nagtitiwala na kung paano sa aking sariling mga kababayan ay iningatan ng Diyos ang aking pangangaral at nakapagtagumpay ang kanyang katotohanan, siguro kahit saan tayo makarating. Ako naniniwala kahit saan tayo makarating, yung espiritong gumabay kay Esteban at yung espiritong gumabay kay Pablo, nararamdaman ko yun na nagtuturo sa akin mga kapatid. Kaya nga meron mga katotohanan sa Biblia na i-reveal sa inyo Ang ating tanong kapatid na Luz, yung tao na tinuturuan ng Diyos, na nakakaalam ng pag-iisip ng Diyos dahil tinuturo nga ng Diyos sa kanya yung kanyang pag-iisip Kaya ngayon, halimbawa, nakikipag-usap si Kristo sa mga Hudyo. Sabi ni Kristo, sabi ng mga Hudyo, ano ang palatandaan mo na ikaw ay ang Mesyas? Ikaw ba talaga yung Kristo, ang Mesyas? Magbigay ka nga ng tanda. Sumagot si Jesus. Halimbawa, nandun ka sa gitna si Jesus. Pagpalagay mo, nandun ka sa gitna ng mga Hudyo, no? Opo. Pagpalagay mo, nakita ka ni Juan, si Jesus. Tayo ka? Opo. Oo, nakarating kasi si Juan Sa araw ng paghuhukom nakarating si Jesus Opo. Paano siya nakarating? Ipinakita na po sa kanya kasi yung doon sa araw ng paghuhukom Pakinggan mo, sa 1:10 ng Apokalipsis, pakibasa. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking... Nasaan siya? Nasa espiritu po siya ng araw ng Panginoon. Bakit palang espiritu? Yung espiritu pala nakakapaglakbay paabante. Opo. Meron pala talagang time machine, Kakasakay ka sa abante, makikita mo na yung abante, yung thousands of years before. No? Opo. Pwede ba rin naman si Jesus na maglakbay ka pabalik sa panahon ng Panginoon sa Kristo? Pwede rin po. Mas lalong pwede. Bakit po? Kung yung hindi pa nangyayari, pwede mong marating. Di lalo na yung nangyari na mararating mo. Amen. Nangyari na po Pagpati mo, nasa gitna ka ng mga Hudyo. Nakikipag-usap si Kristo sa mga Hudyo. Palagay mo, hanto ka sa gitna. Humihingi mga Hudyo ng tanda. Anong tanda mo na ikaw ang Mesyas? Tumagot si Jesus. Di ba inyong templong ito? At itatayo ko sa 3 araw. Sabi ng mga tarantadong Hudyo, ano? 46 na taon tinatayo yung templong ito, tapos tatayo 3 araw? Ano ka na? Siguro ganun. Si Jesus nasa gitna nila. Mga tanga hindi naiintindihan yung sinasabi ng Panginoon ko. Di ba ganun ang mararamdaman mo? Opo, tama po yun. Hindi nila nalalaman yung pag-iisip ng ating Panginoon, kapatid na men? Opo, ganun nga po. Ngayon, ipaglalakbay ko lahat ng kapatid ngayon. Dadalhin ko sa gitna ng mga Hudyo. Tapos, magsasalita si Kristo. Sabi ng mga Hudyo, ano tandang maipapakita mo? Sumagot si Kristo. Igiba niyo ang templong ito, itatayo ko sa 3 araw. Pag hindi nagpalaktakan ng lahat ng kapatid, naiintindihan nila yung sinasabi ni Kristo, di ba? Amen. Totoo po yun. Sapagkat ang sinasabi
sinasabi niyang templo, hindi naman yung templo sa Israel na itinayo ng 46 na taon. Kundi ang sinasabi niyang templo ay yung templo ng kanyang katawan na nabuhay lang ng 33 taon. Tama? Tama po. At yun ay itatayo niya sa 3 araw. Yun. Naitayo niya ba sa 3 araw, Sis Luz? Naitayo po niya. Pagkat ang sinasabi niya ay ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Giniba ba ng mga Hudyo yung kanyang katawan, Sis Luz? Giniba po nila. Nagiba nila, napatay nila si Kristo. Pero, itinayo ni Kristo sa loob ng 3 araw yung templo ng kanyang katawan. Amen? Amen. Naiintindihan ba ng kapatiran yung pag-iisip ng Diyos, kapatid na Luz? Opo, awa ng Diyos, naiintindihan po. Naiintindihan po ba natin, mga kapatid? Nasa kamay na nakakaintindi. Naiintindihan ng kapatiran. Kasi, sabi ni Pablo, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Yung pag-iisip ni Kristo nasa amin, tinawid naman namin sa inyo. Eh, then dumami na tayo ngayon, kapatid na Luz. Amen po. Tama po. At yung pag-iisip na yon, yung karunungan ng Diyos na inilagay sa atin, sa iglesia. Yung karunungan hindi kayang tutulan ng lahat ng ating kaalit. At katunayang hindi kayang tutulan, ano ba nagagawa ng karunungan na yon, Sis Luz? Pakinggan nyo, sa 10 ng 2 Korinto, versikulo 4 hanggang 5, ganito ang ating mababasa, kapatid na Nel. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yung pala, kapatid na Luz, kapatid na na yung karunungan dala-dala ng mga kinaroroonan ng kaisipan ng Diyos, abay gumigiba pala yun ng mga maling haka. Opo. Tatanungin ko kayo, nagiba na ba ang mga maling haka ng iglesia at ng kampo ni Manalo, mga kapatid? Iba na po. Wasak. Nagiba na ba ang maling haka ng kampo ni Kibuloy, mga kapatid? Nagiba na ba ang mga maling haka ng Iglesia Katolika, mga kapatid? Nagiba na ba ang maling haka ng Saksi ni Jehovah, mga kapatid? Nagiba na ba ang mga maling haka ng mga Sabadista, mga kapatid? Giba na. Sino ang saksi? Kayo nga ang saksi eh. Galing kayo sa mga relihiyon na yan eh. Eh nung magiba yung mga maling haka nila, lumayas kayo sa kanila. Naririto kayo. Yung hindi lumalayas, yung mga panatiko lang. At tayo pinapasama pa. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Tanong mo sa akin, bakit si Luz? Bakit po huwag mag-alala? Basahin mo uli yung G5. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Tuloy mo sa 6. At nangangahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Pag kayong mag-alala, kahit na tayo pasamain, kahit na tayo gawa ng comics, ng magazine, ng dyaryo, kahit gumawa pa sila ng video, kahit ano pa gawin nila, wala tayong pakialam. Kahit ano pa sabihin nila sa atin, bayaan mo na sila, huwag na tayong magalit, mga kapatid, sige na, bayaan mo na sila, magpakaligaya na sila.
Eat your heart out. Eat your heart out. Mga mamuntos. Ang isang ikinatutuwa namin, kaya kayo ganyan. Kaya may pa-comics ba kayo? Meron pa kayong mga pa-sidekick, ha? Meron pa kayong mga pa-magazine. Meron pang mga internet. Alam niyo kung bakit? Kasi giba na kayo. Wala na kayong paraan para makaganti. Eh, anong sabi ng apostol na si Pablo? Nahahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Mga kapatid, huwag tayong umasang mga yan, paparusahan na ng Diyos agad. Huwag! Pagka naganap na ang ating pagtalima, saka lang sila paparusahan. Kaya gumanap tayong matapat, kung talima tayo, kung gusto nyo makaganti, huwag kayong gaganti. Ang Diyos ang gaganti. Ang pagganti ng Diyos, gagampanan niya pag naganap na ang ating pagtalima. Amen? Amen. Tuloy lang tayo, ulitin ko yung dita isislus. At nangahahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Ayon! Kung maganap na ang pagtalima natin, kung makumpleto na natin yung ating misyon na tayo uupasalain, pagsasalitaan ng lahat ng masama, okay lang. Do your best. Eat your heart out. Sabi nga ni si Ma'am Jane Abaw, eat your heart out. Sige, bumira ka ng bumira, okay lang yan. Ang katunayan, pakinggan nyo sa Gawa 8 at hanggang 10 sa Kapitulo 6. 8, Kapitulo 6. At si Esteban, napuspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya na nakipagtalo kay Esteban. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Nang magkagayoy, natutulan ba nila si Esteban, si Luz? Hindi po. Si Esteban yun eh. Opo. Hindi nila natutunan si Esteban. Sa karunungan at espiritu na kanya ipinangungusap. Pagka natutulan tayo ng lahat ng ating kaaway o kahit sino sa ating kaaway, hindi tayo sa Diyos, kapatid na Luz. Amen. Tingnan mo yung tumutol. Sabi ka ng puno, sino ikaw panganay? Si Karen. Sino ikaw ang bunso? Siya din. Simple, pero sabi ng puno, aba, nung tumutol, ang itinutol, kagaguhan. Ang bunso raw si Abel. Ayun, napahinga sila. Hindi nila inulit yun. Halata kagaguhan nila ron. Alam mo kung bakit kagaguhan niya, si Cruz? Bakit po? Ulitin mo. Papakita ko lang sa'yo. Lagay nga natin. Hindi naman hiwaga ho yan eh. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi ng puno, sana naman yung simple-simple. Kaya, kundi mga kagaguhan niya, i-display na yan sa TV. Unang-una, Jesus, ganito Okay. Yung mga yan, hindi nagla-live. Opo. Ako kung sumagot live. Ibig sabihin, yung isinagot na yan, ipinate yan. May cameraman yan. May floor director yan. Opo. May script writer yan, dahil may binabasa eh. Tapos, may editor pa yan.
Bago ipinalabas, pinadala pa sa NTRCB. Lahat ng dinaanan, puro bobong. Pati di NTRCB, walang nakapansin doon sa napansin ko. Naintindihan mo? Amen po. Totoo po yun. Walang nakapansin nun. Kung hindi nga po niya ipinapansin yun hindi naman nila mapapansin yun. Kahit nga po yung mga ibang... Ibig sabihin, talagang inaakay ng masamang kapalaran niyang mga yan. Na isalabas sa TV yung kagaguhan nila, di ba? Yan pa naman dapat kung dumaan sa editor, sasabihin sana, kapatid na Ramil, hindi bunso si Abel. Hindi bunso dahil pinanganak ko si Seth Tapos pinanganak pa yung mga babaeng kapatid niya. So, paano naging bunso? Oo nga naman, susumbong kita kay kapatid na Manalo. Walang nakahalata Pinalabas! Naitituloy natin. Di ba ganon? Ganon nga po. Yun ang katangahan. Paano mo sasabihin may kaloob na karunungan yung mga tao na halatang-halata sa simpleng-simpleng walang hiwaga mali ang paliwanag. Yan ba ngayon na iglesia nga aniban yun? Nako mga kapatid. Aanib ka dyan. Kung ako ikaw kaysa umanib ka dyan, magkamot ka na lang. Itong mga ministrong itong nagpapakunwaring sila rawang sa Diyos, sila rawang totoo, marunong gumawa ng comics, maraming invention. Mga paimbabaw. Yung pala simple sa Biblia, hindi maintindihan kung sino yung panganay, kung sino yung bunso. Hindi mo naman masasabing parehong Bisaya. Palagay mo, Bisaya na si Ramil. Si Mikey na hindi naman Bisaya di ba? Yung bang editor nila, Bisaya rin. O kaya yun naman kanilang cameraman, Bisaya. Puro ba Bisaya yun? Dito ka magsalita sa studio ko. Dito ka magsalita ng mali, makakapon na sa'yo dito Ang mga nakapaligid dito 13-20 ng kawikaan Alam mo ba yun, si Smooth? Ano po yun? Di basahin mo. Lumakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Pagka ito ka magsasalita ng kagaguhan sa studio ko, sa mga nakapaligid na tao rito, sanay na ito Pagka mali, alam na nila Di ba? Opo. Yung sa studio ni Manalo nagsasalita ng kagaguhan itong dalawang ministro Walang nakapansin, cameraman, editor, pati NTRCB kakampi nila, hindi napansin yun. Kung ako sinagwata, sasabihin ko, kapatid na Ramil, hindi mo bunso si Abel. Dahil meron pa kong kasunod. Sino? Ako. Sino, alam mo ba kung sino bunso? Sino po ba? Alam mo ba kung sino bunso, si Slus? Sino po ang bunso? Ngayon ko lang ituturo, malalaan mo na. Basahin mo 3:20 ng Genesis. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Sino ang bunso, si Slus? Yung pong pinaka-latest na nabubuhay ngayon. Kaya walang bunso pa Opo. Wala pang bunso, may panganay, pero wala pang bunso. Tandaan mo yun. Opo. Wala pang bunso. Bakit? Papakita ko sa iyo kung paano ang pagdami ng tao sa mundo. Lagay niyo sa screen ng computer. Ayan. Oras na ito, ang tao sa mundo ay 6 bilyon. Basahin mo nga, Bradman, kung ilan ang tao ngayon sa mundo, 6 bilyon. 6 bilyon po, 831 milyon, 722,000,
600 at mahirap po sundan, kapatid na Eli, dire-diretso po ang pagdagdag. Kita mo na, wala kang masabing bunso dahil bawat segundo nagkakaroon ng dagdag na tao sa mundo. Pakita nyo sa screen. Pakita nyo. Paano may bunso? Wala nga po eh, kasi padagdag ng padagdag po. Yon, every second may pinanganganak na bata eh. O, yan mo, nakikita nyo. Birthday. Ayan. Opo. Ngayong araw na ito, ang ipinanganak na tao, 358,000 ba yan? 358,300 something. Hindi mo maletraan eh. Dahil padagdag daw ng padagdag eh. Yan ang world population. Palaki ng palaki. May bunso na ba si Flus? Wala pa po eh. Padami po ng padami. Wala pa. Lalong dakilang sala na ang tanang anak ni Eva, anakin idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Ayun, lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Oo, ngayon, ikaw ba, Kislus, anak ka ba ni Eva? Anak din po. Meron naman bunso. Wala pa pong bunso. Wala pa, hindi mo nga masabi kung sino bunso eh. Kasi hanggang ngayon, dagdag pa ng dagdag ang tao sa mundo eh. Lahat ng nabubuhay, anak ni Eva yan eh. Sabi nga ng pasyon, tanang anak ni Eva. Sa kasalukuyan, ay dagdag ng dagdag ang tao sa mundo. The current world population is, eto, dagdag na ng dagdag oh. 183,300 hindi mo mahabol eh, oh. Hindi mo mahabol ng salita yung dagdag ng world population. Kaya walang bunso pa. Yun. Kaya yung sinasabi ng iglesia ni Manalo, katangahan yun, na ang bunso raw si Abel. Katangahan yun. Malapit na pala tayong mag 7 billion, Kislus. Opo, malapit na po. Siguro ilang panahon na lang 7 billion na ang tao sa mundo. Kaya sana mga kapatid, mag-iingat po kayo. Parami na ng parami ang tao, parami na ng parami ang deception, parami ng parami ang pagliligaw. Isa lang ang ating matitya. Mayroon tayong isang mabuting guro na hindi tayo pababayaang magkulang ng aral na ikaliligtas natin. Ang ating masasabi, salamat sa Diyos sa kanyang mga kaloob na hindi matayo.